Gandang umaga o hapon. Ginoong. Ito ang aking proyekto para sa Phil40. Ang aking gustong pag-usapan ay ang wika at COVID-19. Gusto ko rin mapaliwanag sa aking presentasyon ang mga wika o terminong ginamit ngayong nasa sitwasyon tayo ng pandemya. Nais ko rin na ipahayag ang mga ibig sabihin ng itong mga terminolohiyang ginagamit at ipaliwanag na rin kung bakit ang mga terminolohiyang ito ay nasa wikang Ingles. Okay, tayo na at magsimula. Bago ang lahat, ako muna ay magpapakilala. Ako ay si Noel Cadiz, isang estudyante mula sa CHK, second year student. At ito ang aking final na proyekto para sa Phil40. Bago ang lahat, nais kong ipaliwanag muna ang ibig sabihin ng coronavirus at ano nga ba ito? Ang coronaviruses ay isang tipo ng mga virus na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga. Ang coronavirus ay nagpapahina sa ating katawan at nagiging mas lapitan tayo ng sakit dahil rito. Nagiging dahilan ito upang lumala ang mga taong may sakit at maging mahina ang mga taong malakas upang sila'y magkasakit. Sunod, ito ang mga pangkaraniwang termino. Maraming mga teknikal o di kaya mga bagong terminong ginagamit sa panahon ng pandemya. Unang termino na laging nasasabi sa mga pahayag, balita tungkol sa ating sitwasyon ay ang incubation period. Sa incubation period, na pag-uusapan ang dalawa pang termino na ang dalawang klase ng sintomas. Ang asymptomatic at symptomatic. Ang incubation period naman ay ang tagal o ang bilang ng araw mula sa pagkalantad sa sakit hanggat sa pagpepresenta ng mga sintomas. Asymptomatic. Ano nga ba ito? Ang pagiging asymptomatic ay hindi pagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Ngunit kailangan malaman ng karamihan na nakakahawa pa rin ang ganitong kaso at mabuti nang umiwas at manatili sa quarantine hanggang bumaba ang mga kaso sa ating bansa at mawala at makalagpas na tayo sa itong sitwasyon na ito. Okay? Symptomatic. Ano nga ba ito? Ang pagiging symptomatic ay ang pagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Ang pagiging symptomatic ay ang pagpapakita ng mga sintomas na maaaring magsabi na ikaw ay may sakit. Ang ibahan na itong dalawa, asymptomatic at symptomatic, kapag nakita mo ang isang symptomatic na tao, ay masasabi mo na sila ay may sakit. Ang mga asymptomatic naman ay maaaring sila ay mukhang malakas pa rin. Pero ngunit, kailangan maalala pa rin natin na nakakahawa ang mga asymptomatic na kaso. Ang symptomatic na kaso ay nagpapakita ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, pagpagod, pagtatae, sakit ng ulo, iba pa. Pero ang pinaka tinitignan ng mga tao sa mga kaso ay ang pagkawala ng panlasa. Ito ay kapag ikaw ay kumakain tapos hindi mo nalalasan ang iyong kinain, hindi mo masabi kung ito ba ay maalat, mas matamis at iba pa. Sunod na termino ay ang quarantine. Maraming iba't ibang klase ng quarantine sa Pilipinas, ngunit pare-pareho lamang ang ibig sabihin nito. Ang quarantine ay isa na sa tupad upang mapigilan ang pagkalat ng virus at pagkakahawan ng mga tao sa isa't isa. Ang quarantine ay ang pagtatag ng mga batas sa isang lugar
na nagsasaad kung anong oras ka dapat nasa bahay, kung ilang tao lamang ang maaaring umalis mula sa bahay nyo, at iba pa. Ngayon, ating pag-usapan ang relasyon ng Ingles at Filipino. Wika. Ano nga ba ang wika? Okay. Ayon kay Mangahis et al., ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito ang medium na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. Ating tandaan ang huling pangungusap na ito ang medium na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. Okay. Wika. Sa panahon ngayon, ang wikang madalas na ginagamit ng karamihan sa pagpapalaganap ng balita ay ang wikang Ingles sapagkat karamihan sa mga Pilipino ay nakakaintindi ng wikang ito. Meron ako rito mga halimbawa ng mga post sa social media ng mga pahayag ng mga tao upang ipaganap ang impormasyon tungkol sa ating sitwasyon. Makikita sa mga pahayag na ito ang pagsama ng dalawang wikang Ingles at wikang Filipino upang maging mas malinaw at mas masabi o mas maipahayag ang gustong iparating ng mga tao. Dahil, ayun nga, karamihan sa atin ay mas nakakaintindi ng Ingles at sa tingin nila, ang Ingles ay mas malinaw at mas mataas ang tingin nila rito at dahil doon, mas kapani-paniwala ang mga pahayag kapag ito'y nasaad gamit ang wikang Ingles. Okay, dito. Sa una, makikita natin ang post ni Maalidin Birwat noong Nobyembre 16. Nakasaad sa retrato, kahit saan ka punta, 4 dapat. A, para sa air circulation. B, physical distance. A, always wear mask and face shield. And T, 30 minutes interaction or less. Makikita rito na ang unang pahayag ay nasa wikang Filipino sapagkat ang mga sumunod ay nasa wikang Ingles. Ang papansin natin ay ang slogan nila ay 4 dapat. Ito'y nasa wikang Filipino. Ito'y nasa wikang Filipino upang makuha ang atensyon ng mga tao, pero sa pagpapaliwanag, ito'y nasa wikang Ingles upang mas bigyan ito ng credibility o mas kapani-paniwala, kumbaga. Okay, ito, meron tayong post sa isang social media site na Twitter mula kay Gideon Lasco. At ito ay nagsasaad ng kanyang opinyon upang sa pamamahala ng ating gobyerno sa panahon ng pandemya. Aking babasahin ng una at papakita lamang ang mga sumunod. Ang sabi niya, what is wrong with the government's response to COVID-19? Why is the pandemic still out of control? Beyond specific policies, I think the entire paradigm is problematic. Here's a thread that breaks down this faulty paradigm. Okay. Makikita natin ang kanyang paggamit ng formal na tono at ang wikang Ingles sa kanyang pagpapahayag ng kanyang opinyon. Makikita rin natin na napakaraming tao ang nag-retweet o share nila ang kanyang tweet. Makikita ang umabot ng libong retweet at comment at libo rin na like mula sa iba't ibang tao. Nakita natin ang kanyang mga pahayag ulit na nasa formal na tono ng wika Ingles. Mapapansin talaga na marami sumusuporta sa kanyang mga pahayag. Siguro dahil ang kanyang mga pahayag ay tama naman. At pangalawa, dahil nasa Ingles, mukhang napaka-formal at napakatama ng mga kanyang pahayag. Okay, susunod.
Ito, makikita natin na may post si Edsel Maurice Salvana. Sabi niya, the D614G mutation makes the virus more infectious, mas nakakahawa. There is no evidence it makes more deadly or virulent or mas nakakamatay. However, it can spread faster and overwhelm our healthcare system if we don't double our control efforts, so it can lead to a higher number of overall deaths if we do not properly manage the number of infections. Mapapansin natin sa kanyang pahayag na Ingles, ang kanyang pahayag ay gawa sa mga teknolohiyang termino. Ngunit sa loob ng parenthesis, makikita natin na ipinapaliwanag niya ito sa madaling salita gamit ang wikang Filipino. Dito makikita rin natin na ang ibang tao ay mas nakakaintindi rin ng wikang Filipino dahil hindi naman sila ganun kaya edukado. O ang masasabi ko dito, ngunit maraming tao ang pumapanig sa paggamit ng wikang Ingles sa pagpapahayag ng mga impormasyon tungkol sa sitwasyon. Meron ding mga tao na gumagamit ng wikang Filipino upang ipaliwanag ito. Dahil mas naiintindi ito ng masang Pilipino. Pero ayun nga, mas mataas ang tingin ng karamihan sa Ingles dahil ito ay pagpapakita ng iyong estado. Sa tingin ko, ito rin ay nagpapakita na ikaw ay pinag-aralan. Na ang epekto sa huli ay mas nirespeto at mas pinapaniwalaan ka ng mga tao. Okay, susunod. Makikita ang mga pahayag ni Pangulong Duterte na pag iyong binasa ay hindi siya nakasaad sa wikang Filipino lamang. Makikita na ito ay paghahalo ng wikang Ingles at Filipino. Maaaring magsabi na siya ay magamit ng code switching o pagpapasunod ng mga salitang Ingles sa mga balarilang Pilipino. Sa aking tingin, ginawa niya ito upang mas maipahayag ang kanyang sarili at mas maipaliwanag pa ng mabuti ang kanyang gustong maiparating sa karamihan sa ating bansa. Okay, sa huli, papaliwanag upang maging mas malinaw. Mga terminong tinalakay ay nasa Ingles. Gayunpaman, ang mga pagpapaliwanag at pagbibigay ng halimbawa ay nasa Pilipino upang mas madaling maintindihan at magkaroon ng malalim pang pagkakaunawaan ang mga tao. Bakit nga ba natin kailangan malaman ang mga terminolohiyang ito? Kailangan malaman ng mamamayan ang mga termino at mga paliwanag dito upang maging mas mulat sila sa nangyayari sa kasalukuyan. Sa aking tingin, hindi naman masama ang paghahalo ng dalawang wika dahil sa ating sitwasyon ngayon, okay na naghahalo ang dalawa basta nakakarating ang kailangang impormasyon sa ating mga mamamayan upang sila'y sumunod sa mga batas at maging ligtas mula sa sakunang ito. Maraming salamat.